ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dalawang Chinese national arestado sa pamamaril sa isang Pinoy sa Makati City. Tatlong sospek sa pagnanakaw ng kable ng CCTV na gamit ng MMDA sa NCAP, arestado. Hanggang higit 2 pisong rollback sa petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 43 anyos na babae patay matapos pagsasaksakin ng kapitbahay sa Olongapo City. Sa MBC TV Sports, Cooper Flag top pick sa 2025 NBA Draft, bahagi na ng Dallas Mavericks. At sa Showbiz Battle, DZRH tinanghal na Best AM Radio Station. Siyang parangal na sungkit din sa 28th Golden Dove Awards ng KBP. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Agad na aresto ang dalawang Chinese national sa tangkang pagpatay sa isang negosyanteng Pinoy sa isang mall sa Makati City. Base sa inisyal na investigasyon, papaalis na sana ng parking lot ang sasakyang minamaneho ni alias Christopher, 40 anyos, nang biglang pagbabarilin ng mga sospek. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Southern Luzon Police District o SPD dahilan upang agad maaresto sina Lee Kwan, 44 anyos na lalaki, at Shun Jun, ang kanilang alias na 36 anyos. Nakuha sa mga suspect ang isang Glock caliber 40 pistol, isang submachine gun at iba pang mga patalimat gamit sa krimen. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang Southern Police District upang malaman ang motibo sa krimen at ma-verify ang immigration status ng mga suspect. Ligtas naman ang mga biktima. Samantala, arestado na ng Makati Police ang 3 sa 5 sospek sa kasong pagdanakaw ng kable ng CCTV ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lungsod. Pero paglilinaw ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, ang naturang krimen ay hindi isang protesta laban sa umiiral na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang buong detalye tinutukan ni Kyle Bulyas. Nahuli na ang 3 mula sa 5 mga suspect sa pagsira at pagnanakaw sa kable ng mga CCTV camera ng MMDA na gamit umano sa No Contact Apprehension Policy sa bahagi ng Guadalupe sa Makati City. Ayon kay Makati City Police Chief Colonel Raycon Garduque, mayroon pang 2 suspect na tinutugi sa mga otoridad. Naibenta na anya sa isang junk shop ang mga kable, pero na-recover din agad ng otoridad na siya namang gagamiting ebidensya laban sa mga suspect. Sabi ng MMDA, nangyari ang krimen noong nakaraang Biyernes, pero nadiskubre lamang ng ahensya nitong araw ng Martes. Ito'y dahil bagong lagay lamang ang mga CCTV pero dinisable din noong nakaraang linggo para sumailalim sa troubleshooting. Sa panayam naman ng DZRH News kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ikinuwento nitong napitikan ng isa pang CCTV ang mga suspect. Ani ay tumambay muna sa may overpass ang 5 suspect at makalipas ang ilang minuto, naiwan ang isa sa mga ito na siyang kumuha naman ng mga kable. Sabi ni Artes, walang kinalaman sa NCAP ang ginawang pagsira sa mga kable, kundi plano lamang itong ibenta. Sa ngayon, isinasaayos na muli ang mga nasirang kamera kung saan babakuran na rin ito upang hindi na maulit ang naturang insidente. Pinaka-helmet namin yung nilalagyan ng tubo at nilalagyan ng webbing para hindi po makuha yung wire. Ito naman po yung dyan sa Makati na nanakawan ng wire. Lalagyan na po namin ng parang bakod para po hindi siya kasi naaabot po Inaayos po ngayon, ongoing po yung pag-aayos. Ayan. Kasi po, we want na pag inayos po ay
nalagyan na rin po ng proteksyon para hindi po maulit ganitong pangyayari. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, bistado ng mga otoridad ng isang Chinese national na nagpakilala bilang Pinoy sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang mga detalye hatid live ng ating best field reporter. Ayan po, ng Golden Dove Awards, si Giselle Ricafort. Giselle, congratulations! Salamat, Ms. Kay. Thank you. Dinampot ng mga otoridad ang isang Chinese national na pinipeke yung kanyang identity at nagpapatakbo pa ng mga illegal na negosyo dito sa Pilipinas. Ginawa ang pinagsanib na operasyon laban kay Zhe Wu sa kanyang department store sa Daet sa Marines Norte ng Bureau of Immigration, PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon sa PAOK, pumasok sa bansa ang Chinese national bilang turista noong June 1, 2007 at saka kumuha ng work visa noong 2010. Sinundan niya yan ng Special Resident Retiree Visa noong 2013. Ang mga holder ng SSRB ay maaaring magsimula ng negosyo dito sa Pilipinas pero kailangan ng kinauukulang work authorization at tumalima sa mga patakaran ng foreign investment. Batay sa inisyal na investigasyon at surveillance, nagmamay-ari ang dayuhan ng 2 department store doon sa Daet. Upang makailag naman sa legal restriction dahil sa kanyang visa status, inirehistro niya yung kanyang negosyo sa 2 magkaibang pangalan na Annalyn Raro Obera at Alex de la Cruz. Illegal ring inirehistro ng dayuhan yung kanyang sarili sa Philippine Statistics Authority bilang Pilipino sa ilalim ng alias na Edison Beranugo. At sa ilalim ng pangalan niya, nakakuha pa siya ng mga opisyal na clearance at ID mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng Bureau of Internal Revenue, PhilHealth, PNP at Land Transportation Office o LTO. Para naman sa kanyang lisensya sa pagmamaneho na pawang walang lehitimong dokumentasyon. Mas nakakaalarma, sabi ng PAOK, na ginamit ni Zhe Wu ang mga dokumento para makakuha ng lisensya ng kanyang baril. Labalid naman hanggang November 3, 2034. At noong siya'y arestuhin, nakumpiska sa kanya ang isang ZZ Shadow 2 na may serial number SNH103361. Nasa kustodiya na ngayon ang dayuhan ng PAOK dito sa Pasay City para sa booking at dokumentasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Pinalaga ng isang miyembro ng House Prosecution Team ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero na may kapangyarihan umano ang Senado na ibasura ang Articles of Impeachment. Hirit ng prosecution, isa itong malinaw na tangkang paglihis sa saligang batas. Ang mga detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Hindi pwede na basta na lamang ibasura ng Senate Impeachment Court ang Articles of Impeachment. Iginit ito ni Batangas Representative Jervil Luistro, miyembro ng 11-man House Prosecution Team. Kasunod ito ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero na kaya umanong i-dismiss ng Impeachment Court ang Articles of Impeachment sa pamagitan ng majority vote sa gitna ng usapin ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, malinaw sa saligang batas na ang kapangyarihan at tungkulin ng impeachment court ay to try and to decide. Ibig sabihin, maglitis at magpasya. Sabi pa ni Luistro, ang paglilitis sa merito ay mandatory at dapat na mabigyan ng sapat na pagkakataon ng prosecution at depensa na maipresenta ang kanilang mga ebidensya. Anya, kapag nagawa ang lahat ng ito, saka lamang magpapasya ang senator judges kung ito ay i-convict o i-acquit ang akusado. Paalala pa ni Luistro, kung wala naman sa konstitusyon, hindi dapat nagbibigay ng ibang interpretasyon ang mga senator judge. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mismong Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang nagsususpetsa na sa Golden Triangle nagmumula ang mga nalalambat na ilegal na droga sa bahagi ng karagatan ng Luzon. At nitong Miyerkules lamang, panibagong floating shabu muli ang nalambat ng mga mangingisda sa Batanes. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Kasunod ng ilang insidente ng mga nasasabat na shabu sa karagatan ng bansa, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na maaari raw ito nagmula sa Golden Triangle.
Ito ang pagbabahagi ni PIDEA spokesperson at attorney na si Joseph Calulot sa panayam nito sa DZRH. Aniya, ang mga nahuli na floating shabu ay kalintulad sa mga drogang minamanufacture sa Golden Triangle area. Base ho sa mga packaging na mga na-recover ko natin, kahintulad po ito doon sa mga shabu na manufacture at nanggagaling doon sa Golden Triangle area. Kung tatanungin po saan ho yung Golden Triangle area, ito po yung mga lugar within the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Hindi naman ito inaalis ang posibilidad na maaaring sinadya na ihulog mga ito sa karagatan at magawang maipuslit sa bansa. Noong June 25 ay naitala naman ng panibagong pag-recover sa hininalang shabu sa tulong ng isang mangingisda sa katubigan naman ng Basco, Batanes. Sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, nasa batang halos 24.5 kilo ng hinihinalang floating shabu na nagkakalaga ng higit 160 milyong piso. Kaugnay nito ay sinabi ni Calulot na pinag-aaralan na rin nilang sistema para naman sa pagbibigay ng pabuya sa mga mangingisda na nakakadiskubre sa mga floating shabu. Dagdag niya ay nagbibigay ng pabuya ang ilang ahensya at local government habang grocery items naman ang binibigay sa ngayon ng PIDEA. Pinag-aaralan na rin po ng Dangerous Drugs Board ko yan. Kung paano rin ho mabigyan ng karampatang karangalan din po yung mga ganitong sitwasyon na kung saan mayroong mga recoveries from the sea. So, hopefully, meron ho tayong maayos na sistema na ho dyan. Although meron na ho tayong mga reward system, pero may mga parameters po kasi tayong kailangan sundin po ayon sa mga board regulations po. Sa tala ng ahensya, nasa 1.3 tonelada na ng shabu sa karagatan ng bansa ang kanilang nakukumpiska na nagkakalaga na ng halos 9.4 bilyong piso. Matatanda ang pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kapas Tarlac ang pagsusunog ng mga naunang nakumpiskang shabu na natagpuan sa ilang katubigan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, good news naman ho sa mga motorista. Matapos ang malakihang oil price hike ngayong linggo, asahan naman ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, maglalaro sa piso hanggang 1 peso and 40 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng diesel. Posible rin maglaro sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang rollback ay dulot ng mas kumalmang galaw sa pandaigdigang merkado kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Dahil dito, patuloy ang pagbagsak ng presyo ng crude oil sa world market. Sa mundo ng basketball, pinangalanan ang young talent na si Cooper Flagg bilang top overall pick para sa 2025 NBA Draft. Napili si Flagg para maglaro sa Dallas Mavericks kung saan niya makakasama ang mga veterano na sina Anthony Davis at Kyrie Irving. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Napili bilang unang overall pick sa 2025 NBA Draft ang young sensation na si Cooper Flagg, kung saan maglalaro ito para sa Dallas Mavericks. Si Flagg, 18 taong gulang at 6'9" na forward mula Duke University, ay itinuturing na pinakakumpletong two-way player sa batch na ito ng draft. Nagrehistro siya ng average na 19.2 points, 7.5 rebounds, 4.2 assists, 1.4 steals, at 1.4 blocks bawat laro sa kanyang isang taon sa Duke. Ang pagkakapili kay Flagg ay nagmarka ng bagong simula para sa Mavericks matapos ang blockbuster trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Ngayon, mayroon ng 3 number 1 overall picks ang Dallas, si Flagg, Davis at si Kyrie Irving. Ayon kay Flagg, masaya siyang makasali sa isang kupunang binubuo ng mga veterano at champions. Inihayag nito ang kahandaan na matuto at maging sponge para sa kanyang mga bagong kakampi. Samantala, sa iba pang picks ng draft, pinili ng San Antonio Spurs sa ikalawang pwesto si Dylan Harper ng Rutgers University. Anak siya ng 5-time NBA champion na si Ron Harper. Kinuha naman ng Philadelphia 76ers sa ikatlong pick si VJ Edgecombe ng Baylor University.
Sa ika-4 na pick, pinili ng Charlotte Hornets ang kasamahan ni Flag sa Duke na si Conconi Paul. Napunta naman sa Utah Jazz si Ace Bailey ng Rutgers bilang ika-5 pick. Sa ika-10 pick, kinuha ng Phoenix Suns ang center mula South Sudan na si Kaman Maluwach na naglaro na para sa bansa sa FIBA World Cup at Paris Olympics. Naging sorpresa naman ang pagkakapili kay Young Hansen mula China sa 16th na pick ng Portland Trail Blazers sa pamamagitan ng trade sa Memphis Grizzlies. Si Young ang ika-9 na malalaro mula China na nadraft sa NBA at unang napili mula noong 2016. Target ng Dallas na makabalik sa playoffs at makabuo ng isa pang malalim na run tungo sa NBA Finals sa pamumuno ng kanilang bagong core na sina Flag, Davis at Irving. Para sa NBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Armed Forces of the Philippines handang protektahan ng bansa sa harap ng tumitinding global tensions. Sa NBC TV Global, pag-atake sa Iran, ikinumpara ni US President Donald Trump sa pag-atake sa Hiroshima noong World War II. At sa Showbiz Spotted, DZRH humakot ng parangal sa 28 Golden Dove Awards ng KBP. Lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News. Tiniyak naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na handa itong protektahan ng bansa sa gitna ng tumitinding global tensions at iba pang pangambang panseguridad. Sa kabila ng kahandaang makipaglaban, may paglilinaw naman si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kung ano yan, ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Babalikan natin ang linya mula kay Edniel Parosa. Samantala, pinasinayaan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang klinik para sa mga veterano at kanilang pamilya sa Batangas. Layo ng programa na palakasin ang serbisyong medikal lalo na para sa mga kababayan nating pangunahing nagtatanggol sa bansa. Ang balitang yan tinutukan live ni Let Narciso. Let. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng isang pasilidad para sa mga veterano, mga veteranong sundalo at kanilang pamilya sa Lipa City, Batangas. Ito ay ang tinatawag na Valor Clinic na bahagi ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Program. Nakatuon ito sa pagtatatag ng mga klinika sa mga pasilidad ng militar para mapalawak ang serbisyong medikal na naibibigay sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Alinsunod ito sa naisin ng Pangulo na maiangat ang healthcare services para sa mga Pilipinong veterano, AFP retirees at kanilang pamilya. Ang Valor Clinic ay inisyatiba ng Department of National Defense, Veterans Memorial Medical Center at ng Philippine Air Force. Layon rin itong ma-decongest ang mga pasyente sa VMMC sa Quezon City. Sa press briefing, binanggit naman ni Palas Press Officer Claire Castro ang mga alok na serbisyo ng Valor Clinic kabilang ang immunization, health screenings, early diagnosis, laboratory at telemedicine. Magtatayo rin anya ng Valor Clinic sa 4th Bonifacio General Hospital sa Taguig City, North Luzon Command sa Tarlac at sa Southern Luzon Command sa Lucena City. Para sa NBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Sa iba pang balita ay kinakasana sa kalagitnaan ng 2027 ang paglipat ng Senado sa panibago nitong gusali sa BGC Taguig City. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, ito ay upang mabawasan na ang gastos ng Senado mula sa 100 milyong pisong renta nito sa GSIS kada taon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Target ng pamunuan ng Senado na makalipat sa bago nilang gusali na nasa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig City sa taong 2027. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, ang siyang chairman ng Senate Committee on Accounts,
gusto sana nila ng mas maaga ngunit hindi ganon kadali at ang paglilipat ay abuti ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Sabi ni Cayetano, susubukan nilang makalipat sa kalagitnaan ng 2027 para mabawasan ang gastos ng mataas na kapulungan, partikular na sa pagrerenta sa GSIS building sa Pasay City. Sa impormasyon ay inaabot ng 100 milyong piso ang binabayarang renta ng Senado sa GSIS sa 1 taon sa paggamit ng kanilang building at kanilang parking lot. Sa ngayon ay tinatapos na nila ang report tungkol sa new Senate building. Nangako si Cayetano na kanilang ilalahad ang report sa susunod na linggo bago pa man magsimula ang 20th Congress. Una nito'y kinwestiyon ng senador ang paglobo sa mahigit na 30 bilyong piso ang pondo sa pagtatayo ng new Senate building. So tina-target ko talaga sana yung 2027. Lipat, pero yung lipat na yan 6 months to 1 year. Nung unang gusto ko nga first quarter ng 2027, but yung negotiation, yung bidding, pag-aayos ng mga opisina, and then I was informed sa dami nga sa Senate, sa records, etc. Hindi to parang lipat bahay na tanggalin mo lahat, lipat mo. So it'll take a few months na you're going back and forth. So, we're playing safe na last quarter ng 2027. Kaya lang nga, iba, ayaw naman natin dumoble gastos ng lahat, pati nung mga senador na 2028. So, we're really trying na middle of 2027. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng sandatahang lakas ng Pilipinas na handa itong protektahan ang bansa sa gitna ng tumitinding global tensions at iba pang pangambang panseguridad. Sa kabila ng kahandaang makipaglaban, may paglilinaw naman si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Kung ano yan, ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Yoel, sa gitna ng nagpapagong kalagayan dito sa rehiyon kung saan matatagpuan ng Pilipinas, maging na iba't ibang global tensions gaya sa gitna ng silangan, naratili umanong matatag ang Force of the Philippines sa kanilang misyong ipagtanggol ang bansa. Pahayag na isinulat ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., sinabi niyang ang sundalong Pilipino ay handang ipagtanggol ang inang bayan ng may tapang at dangal, higit sa armas o teknolohiya. Binanggit ni Brawner na ang tunay na lakas ng sandatahan ay ang matibay na diwang makabayan at tapang ng bawat kawal. Pero binagyang din ni Brawner na ang layunin ng AFP ay hindi upang makidigma, kundi upang tigilan ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinida ng AFP Chief ang modernisasyon sa pamamagitan ng Transformation Roadmap. Kabilang dito ang pagtatatag ng mga bagong special unit para sa cyber defense, intelligence, special operations at strategic planning. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ihanda ang mga payo ngayong Biyernes dahil sa dominanteng epekto ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan na makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan at Tarlac, gayon din sa Bulacan, Cavite, Batangas at maging sa Mimaropa at Visayas. Habang may tsansa rin ang panandali ang ulan sa bahagi ng Mindanao. Samantala sa silangan ng Philippine Area of Responsibility o PAR, binabantayan pa rin natin ang low pressure area na posibleng maging bagyo sa susunod na 24 oras. Hindi rin inaalis ang posibilidad na may isa pang LPA na mabubuo sa silangan ng Luzon na siyang hihigop sa LPA sa labas at magpapalakas lalo sa bugso at paulan ng habagat sa mga susunod na araw. Over the weekend dito sa Metro Manila, ihanda pa rin ang mga payong lalo na kung may lakad dahil sa mataas na tsansa ng malalakas na pag-ulan. Sa tuwing ikaw ay umuupo, conscious ka ba sa iyong posisyon? Ikaw ba ay umuupo ng diretsyo? Nakabuka ka? Nakatiklop o di naman kaya ay naka-cross legs o D4? Alamin na this, pag-upo ng nakadekwato may masamang epekto ba sa katawan? Babala ng mga eksperto ang cross-leg sitting position ay posibleng maging sagabal sa pagdaloy ng ating dugo dahil iniipit nito ang mga ugat sa ating hita at tuhod. Kaya kung minsan ay nanginginig at namamanhid ang iyong mga binti matapos ang matagal na pagkakaupo.
Pero maliban dito, ang sobrang pag-upo sa ganitong posisyon ay may permanenteng pinsala din sa iyong posture at spinal alignment na kalaunay magdudulot din ng pananakit sa likod, balakang at leeg. May pag-aaral din na nagsasabing posibleng makaapekto ito sa blood pressure, lalo na kung may existing heart condition. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay nakasasama at hindi exempted dito ang mga simpleng bagay tulad ng paraan ng pag-upo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Matapos ang intelligence reports na hindi nawasak ng Amerika ang Iranian nuclear sites, ikinumpara naman ni US President Donald Trump ang naturang pag-atake sa naganap na Hiroshima attack noong World War II, habang isang makasaysayang pagbabago sa paggamit at pagbebenta ng marijuana ang inaasahan sa Thailand. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Ikinumpara ni US President Donald Trump ang naging missile attack nito sa 3 nuclear sites ng Iran sa naganap na Hiroshima attack noong ikalawang digmaang pandaigdig. Anya, naninindigan umano ito na mas malala pang ginawa itong pag-atake kaysa noon sa Hiroshima, bagay na taliwas sa naging ulat ng kanilang intelligence reports. Hindi naman umano kinokondena ni Trump ang pagsusuri ng kanilang DIA, bagkus tinanggap niya lamang ito bilang isang preliminary investigation. Matatandang sinabi nitong total obliteration umano ang naging pag-atake nito sa Iran na siyang ikinagulat ng maraming bansa na anilay lalong nagpatas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa iba pang balita, balak namang i-recriminalize sa Thailand ang pagbebenta at paggamit ng cannabis o marijuana, isang industriya sa kanilang bansa na kaya mag-produce na mahigit $1 billion na kita kada taon. Ang nagtulak na maipatupad ang mga bagong kontrol sa recreational na paggamit ng cannabis ay kasunod ng pagkalas ng Bumjayday Party, ang partidong nanguna sa legalization nito. Ito rin ay mula sa resulta dahil sa umano'y maling paghawak ni Thai Prime Minister Paetong Tarn Shinawatra matapos na naging audio leak issue na kinasangkutan nito. Ngunit sa kabilang banda, una nang ipinag-utos ng Thailand Health Ministry ang pagbabawal sa pagbebenta ng cannabis bilang recreational use at kinakailangan pa umano ng prescription ng doktor kung gagamitin naman ito sa aspetong medikal. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humakot ng 10 parangal sa 28 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang DZRH kabilang na ang titulong Best AM Radio Station. DZRH number 1, una sa Pilipinas! Una sa Pilipino! Swak sa nalalapit na ika-86 na anibersaryo ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, muli na namang kinilala ang husay ng mga tagapaghatid ng balita at programang Talagang Tatak RH. Kagabi nasungkit ng DZRH ang titulong Best Science and Technology Program para sa Radyo Henyo. Best Radio PSA naman ang Love You Nak El Nino Series. Ang Juan Tamban by Marilu Jacob nanalong Best Drama Program. Best Culture and Arts Program naman ang Tula at Awit para kay Dr. Jose Rizal. Habang itinanghal bilang Best Public Affairs Program ang Damdaming Bayan ni kay Deo Macalma at ni Sister L. Elaine Apit. Masaya kami at ang pagsisikap nabigyan ng parangal at lalo ng pagbubutihin ang aming programa ng Damdaming Bayan para makapagbigay ng magandang impormasyon, aral sa ating mga listeners. And of course, magta-thank you din tayo lakay sa lahat ng mga viewers at listeners na walang sawang sumusuporta sa atin sa Damdaming Bayan, sa DZRH. At dahil nga dito, lalo kaming nai-inspired ni lakay na lalong mas magbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat. Samantala, 4 na batikang mamamahayag din ng DZRH ang nag-uwi ng gintong kalapati. Isa na nga riyan na bumubungad sa mga masugid na tagapakinig ng himpilan sa programang Magandang Umaga Pilipinas, si Angelo Palmones wagi bilang Best Science and Technology Journalist. Maraming pagkakataon na nilang kinilala but there was a hiatus for about 5 years yata bago nagkaroon muli ng ganitong recognition from KBP. So it's a
para bang renewal ng ating commitment na dapat ipagpatuloy natin ang pagde-develop ng mga programa na related sa research and development, pagpapalakas ng science and technology. Thank you, KBP, for this recognition. Tuloy-tuloy naman sa pagtutok sa mga isyong pambayan si Milky Rigonan na panalong Best Public Affairs Host. Gusto kong pasalamatan ang KBP Golden Dove Awards for this award. And of course, gusto kong i-share ito sa mga kasamahan ko sa DZRH, sa Manila Broadcasting Company, sa patuloy na pagtitiwala. Salamat! Habang kinilala rin ang dedikasyon ng binansagang Wonder Woman ng Operation Tulong na si May Binauhan na waging Best Public Service Program Host. Bagamat alam naman natin kung gaano kahirap ang magserbisyo, lalong-lalo na at sa panahon ng pangangailangan, panahon ng disaster. But anyway, itong award na ito ay talaga namang lilipad ng mas mataas ang DZRH Operation Tulong para magserbisyo sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Bilang Best Field Reporter sa ika-28 edisyon ng presiyosong Golden Dove Awards na ginanap sa Aliw Theater ay si Giselle Ricafort. Kahit minsan hindi sumagi sa isip ko na yung ganito na gintong kalapate, dadapo sa akin. Alam natin na maraming nauna sa industriya, nandiyan yung mga Antigona sa industriya, hindi ba? Para kilalanin ang isang baguhan na kagaya ko ng prestigiyoso na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ito'y higit sa pagkilala. Ito ay isang mas malaking responsibilidad na araw-araw nating gagampanan. Sa huli, taos-pusong pasalamat ang ipinaabot ng mga bumubuo ng DZRH na siyang Best AM radio station in Manila sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala sa loob ng mahigit 8 dekada. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan po sa aming pagbabalik, 3 anyos na batang lalaki nabundol ng tricycle kritikal. Sa MBC TV Sports, NCAA soft tennis players nag-podium finish sa Korea International Tournament. At sa TNVS Puspin, nagpasiklab sa kauna-unahang National Cat Show sa Davao City. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinagsasaksak hanggang sa mamatay ang isang 43 anyos na babae sa Olongapo. Ang biktima, inabangan ng sospek na kanya ring kapitbahay. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Masaklap ang sinapit ng 43 anyos na ginang na si Rosemary Calosa Balseta matapos siyang abangan at pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay na si Salvador Diasi, 64 anyos, sa Jacaranda Street, Barangay Gordon Heights, Olongapo City nitong Miyerkules ng hapon. Batay sa ulat, alas 5 ng hapon ng pagsasaksakin ng sospek ang ginang pagkaparada nito ng tricycle mula sa pagsunto sa kanyang anak. Bigla umano siyang nilapitan at ilang beses na pinagsasaksak gamit ang kutsilyo bago tumakas sakay ng sariling tricycle. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit idiniklaran dead on arrival. Lumabas sa paunang investigasyon na matagal nang may alitan ang dalawang pamilya na nagsimula umano sa away ng mga bata at nauwi sa demanda. Hustisya naman ang sigaw ng mga naulilang anak ng biktima. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang tumakas na sospek. Para sa MBC TV Network News, Danny Kubilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3 taong gulang na batang lalaki na bangga ng tricycle sa Santa Maria, Pangasinan. Malubha ngayon sa hospital. Nakarating ngayon sa Conrado F. Estrella Regional and Medical Trauma Center sa Rosales, Pangasinan ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos itong mabangga ng tricycle. Sa
Naulat ni OIC Chief of Police Major J. Bram Casiano alas 6:10 kagabi, naganap ang aksidente sa Probinsya Laywi sa Barangay Patakin, Santa Maria, kung saan binabagtas ng tricycle na minamaneho ni Juanito Orgula, 69 years old, residente ng Barangay Bangilista, Umingan. Ang nasabing lansangan nang bigla umanong tumawid ang bata at hindi na ito naiwasan, kaya nabangga at nasagasaan pa na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad ay nadala sa paggamutan. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng police station ang tricycle driver para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Imbog naman ang top foremost wanted person sa lalawigan ng Northern Samar matapos nito ay kasuhan ng paggagahasa doon sa kanilang lugar. Ayon sa report ng PNP, nahuli ito sa bayan ng Pabuhan matapos ang isinagawang operasyon ng Pabuhan PNP. Nang malaman ng kapulisan ang kinaroroonan, agad itong hinuli. Ayon sa report ng PNP Pabuhan, ang nasabing akusado sa panggagahasa o rape ay isang 31 taong gulang, residente ng barangay Kababtuan ng naturang bayan ng Pabuhan. Inaristo na sabing wanted sa bisa ng warrant of arrest mula sa Judicial Branch 21, Lawang Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, wala itong piyansa. Matapos ipaalam ng otoridad ang karapatan batay sa Miranda Doctrine, dinala na sabing wanted sa Pabuhan Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposition bago ito iharap sa hukuman. Sa pinaigting naman ng kampanya ng PNP laban sa mga wanted person, patuloy ang panawagan ng kapulisan sa komunidad na patuloy na makipag-ugnayan sa mga pulis kung may nalalaman na wanted na nagtatago sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang pusang Pinoy o Puspin na ang nanalong Best in Show sa kauna-unahang National Cat Show na ginanap sa isang mall sa Davao City. Ang naturang kompetisyon, dinaluhan ng mga certified cat lovers, bit-bit ang mga alagang pusa na iba't iba ang breed. Ang mga kaganapan sa first ever Mindanao's National Cat Show tinutukan ni Rose Babiera. And our lucky judges is Cesarine, and his winner is number 34. Congratulations. Ibinida ng isang pusang Pinoy ang galing ng mga puspin nang masungkit ang titulong Best in Show sa household category ng kauna-unahang Mindanao's National Cat Show na ginanap noong 19 ng Hunyo sa isang mall sa Davao City. Ang naturang event ay inorganisa ng World Cat Federation and Society of Feline Enthusiasts of the Philippines. Dinaluhan ito ng mga cat lovers. Bitbit ang kani-kanilang mga alagang pusa na iba-iba ang lahi o breed, magkakaiba ang itsura, laki at kakayahan. At sa naganap nga na kompetisyon, nagwagi si Dongsky ang 2 anyos na puspin bilang Best in Show. Si Dongsky ay isang rescued pet mula sa Animal Rescue Rehabilitation and Fostering o ARF, isang non-governmental animal shelter sa Binugaw, Toril sa Davao City. Sa video na pinost ni Marites Batacan, founder ng ARF, binanggit pa nito na medyo na-stress ang pusa dahil hindi ito sanay sa ingay at tugtog sa mall. Pero gayunpaman, marami ang nakyutan kay Dongsky, dahilan para sa huli, siya ang makakuha ng titulo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng soft tennis, nakuha ng soft tennis team mula NCAA ang podium finish sa Korea International Tournament. Nasungkit ng mga pambato ng Pilipinas ang bronze sa iba't ibang kategorya. Para sa detalye, narito si Matchpoint Millie Borja. Matagumpay ang naging kampanya ng soft tennis team mula NCAA sa Nongyeop Bank Incheon Korean Cup International Soft Tennis Tournament na ginanap sa South Korea matapos makauwi ng bronze medal sa iba't ibang kategorya. Nakuha ni Angela Valdez ng San Pedro University at ng kanyang Mongolian partner na si Garid Mangay Tengis ang bronze sa Constellation Mixed Doubles category. Gayon din si Hilary Sophie Paas ng San Sebastian College at ang kanyang kaparehang si Bayarma Bilgun ng Mongolia ay tumapos din ng bronze sa kaparehang kategorya. Sa mixed team event, kasama ni Paas sina Ira Jane Nugit mula University of Perpetual Help System Delta at Nos Elna Beronio ng De La Salle College of St. Benilde sa pagkakuha ng 2 pwesto kasama ang teammates nila mula Mongolia.
Samantala, nakapagdala rin ng bronze medal si Valdez, Shaira Hill Silva ng Mapua University at Ayan Nicole Hipolito ng Emilio Aguinaldo College kasama ang kanilang mga Indian teammates sa kaparehong kategorya. Patuloy na ipinapakita ng mga Pilipinong student athletes ang kanilang galing sa international stage sa larangan ng soft tennis. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes. Sabihin ko sana bukas. Sa Lunes na po, ayan. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.